Para po sa ating dive deeper patungkol po sa pananampalataya ni Abraham. Sabi po rito sa Genesis chapter 15, after pangakuan ng Diyos si Abraham na Abraham, dadami yung iyong lahi kahit wala ka pang anak ngayon. Huwag mo kang mag-alala kasi dadami yung iyong lahi kasing dami ng mga bituin sa kalangitan. So sabi po rito sa verse 6, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Ano ba ibig sabihin nito? Sa Tagalog po kasi sinasabi, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Alam niyo po ba na napakahalaga nito? Kasi po ito ay kumbaga early teaching of the Bible concerning justification by faith. Ano po ibig sabihin nun? Dito po maaga pa lang itinuturo na ng Biblia na yung kaligtasan o yung pagtuturing sa atin bilang matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, kung gusto niyo po ng malalim na pagkakaunawa dito sa verse na to, isang verse lang to Genesis chapter 15 verse 6. Pero marami pong talakayan si Apostol Pablo tungkol dito na matatagpuan po natin sa Galatia or Galatians tsaka po sa Romans. Now, puntahan po natin yung Romans chapter 4. Sabi po rito, nakita niyo po yung pinaka-title, no? Abraham justified by faith. Pag sinabi nating justified, pinawalang sala. Sabi po rito sa verse 1, what then shall we say that Abraham our forefather according to the flesh discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does scripture say? So kinote po yung binasa natin kanina, no, Genesis 15:6. Sabi dito, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Hindi ko na po babasahin yung mga maraming mga verses na to, isang buong chapter po ito. Ang argumento po ni Apostol Pablo ay laban doon sa mga paniniwala na ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng gawa or ng mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa maraming kautusan sa Bible, sa especially yung mga batas. So sabi ni Apostol Pablo, alam nyo, pag susunod kayo sa kautusan, hindi nyo naman masusunod yan completely. Hindi nyo naman kayang sundin lahat ng kautusan ng Diyos na 100%. Magkakasala at magkakasala ka, magiging violator ka ng kautusan. So, syempre, pag nag-violate ka sa kautusan, meron kang kasalanang ginawa, meron yung kaparusahan. Sabi ni Apostol Pablo, alam nyo, para tayo mapawalang sala, yung justified, no? Para mapawalang sala tayo, kailangan nating manampalataya kay Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, kapag pinampalatayahan natin yung ginawa niya doon sa krus, tayo mapapawalang sala sapagkat tayo mahuhugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ang ginamit ni Apostol Pablo ang argumento ay si Abraham. Si Abraham, hindi po siya naligtas or napawalang sala or itinuring na matuwid dahil po gawa siya ng gawa ng mabuti. Hindi po yun ang naging basihan. Sabi po sa Genesis chapter 15 verse 6, Abraham believed God. Nanampalataya siya sa Diyos. At yun ay itinuring, dahil sa kanyang pananampalataya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Kaya ito po yung argumento ni Apostol Pablo. Alam niyo po dito sa Pilipinas, maging sa lahat ng panig ng mundo, maraming mga nag-a-identify na mga Kristiyano sila, pero mali yung pagkakaunawa nila ng kaligtasan. Iniisip nila yung kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Samantalang sinasabi ng banal na kasulatan, ikaw ay mapapawalang sala, ikaw ay tuturing na matuwid, ikaw ay maliligtas kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. It is by faith, hindi po by works ang kaligtasan. So yun po ang naging argumento ni Apostol Pablo sa Romans chapter 4. At pag tinanong niya naman po sa Galatians chapter 3 verse 6 and 9, sabi dito, so also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Kinote na naman po yung Genesis chapter 15 verse 6. And verse 7 sabi dito, understand then that those who have faith are children of Abraham. Yung mga nananampalataya, hindi yung mga gumagawa ng mabuti or people who do good works or who obey the law, hindi sila yung maliligtas.
Now, hindi ko sinasabing hindi importante yung paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti o yung pagiging mabuting tao, ito po ay resulta ng pananampalataya. Sa makatuwid po, kailangan mong manampalataya kay Kristo para maligtas at dahil ikaw ay ligtas na, ikaw ay magiging mabuting tao, mabuting Kristiyano. So yung kaligtasan po, ito po ay nakakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At yung pagiging mabuting tao, ito po ay resulta ng pananampalataya kay Kristo. Sa mga tuwid, yung pagiging paggawa ng mabuti, hindi po ito nakakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas sa atin ay si Kristo na kailangan nating panampalatayahan. So sabi po rito, understand then that those who have faith, pananampalataya po, are children of Abraham. Kabilang na po tayo sa kung si Abraham naligtas dahil sa pananampalataya, tayo na rin yung mga naligtas dahil sa pananampalataya na itinuturing doon sa Genesis chapter 15 na mga anak ni Abraham nung pinakita ng Diyos yung mga bituin. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, nakita mo ba yan? Dami ng mga bilyon-bilyon mga bituin yan. Ganyan karami ang magiging anak mo. Bakit po? Kasi lahat ng mga nananampalataya kay Kristo ay itinuturing na mga anak ni Abraham. Sabi nga po rito, understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Nakita niyo po yung Gentiles na yan? Tayo po, Gentiles din. No? Lahat ng mga hindi Hudyo ay tinuturing na mga Gentiles. Sa Bible po kasi, Jews or Gentiles. No? Pag hindi ka Hudyo, hintil ka. Pag hindi ka hintil, Hudyo ka. Yun lang yung division. So sabi dito, Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. Sa panahon pa lang ni Abraham, ipinangaral na yung ebanghelyo. At yung ebanghelyo na yon, yun yung sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, maliligtas yung mga tao. At hindi lang mga Hudyo, kundi mga Pilipino din, no? Mga hintil. All nations will be blessed through you, so those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So ganyan po kahalaga yung Genesis chapter 15 verse 6. And I hope lumalim po tayo sa katuruan ng Biblia na yung isang tao ay naliligtas sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo. Kung paano si Abraham ay naligtas sa pananampalataya kay Kristo din. Alam niyo po ba kay Kristo siya nananampalataya do hindi niya kilala pa si Jesus, the way we know who Jesus is. Pero kasi sa panahon kasi ni Abraham, ang pangako sa kanya ng Diyos, Abraham, mula sa iyong lahi ipapanganak ang Messiah. And through that Messiah, all the nations on earth will be blessed. So, si Abraham nananampalataya rin kay Jesus in the future, na ipapanganak in the future. Tayo naman nananampalataya kay Jesus na ipinanganak na in the past, 2,000 years ago. Parang ang ganda ng timeline, no? Si Abraham nananampalataya kay Jesus, ipapanganak 2,000 years from his time. Tayo naman nananampalataya kay Jesus 2,000 years from our time sa nakalipas, no? So, sagutin po muna natin yung discussion question natin to end this video. What would you do when God seems to take a long time to answer your prayers? Pag nananalangin tayo, no? Tapos ang tagal ng sagot ng Panginoon, ano yung dapat mong gawin? So ako personally, pag may panalangin ako na ang tagal ng sagot ng Panginoon, or minsan hindi sinasagot ng Panginoon, or maybe hindi ko lang alam, sasagutin pala ng Panginoon, pero in the future, after 10, 20 years, no? I don't know. Pero ako ay nagtitiwala sa Diyos at patuloy na magtitiwala sa Diyos kasi God has His own timing. Meron siyang sariling kapanahunan. Si Abraham nga, pinangakuan ng Diyos 75 years old. So si Sarah nun, mga 65 years old. At sinasabi ng Diyos kay Abraham, magkakaanak ka, sarili mong anak kay Sarah. Si Sarah menopause na. Ano mangyayari? Pero yung pinangako ng Diyos, siyempre siya nga nangako, He who promised is faithful, tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. So nag-antay sila 25 years. Isipin niyo po yan. 25 years na nag-antay sila Abraham at Sarah. Now,
Kung sa atin po may pinagpe-pray tayo 'no, patuloy lang tayong magtiwala sa Lord kasi si Lord meron siyang sariling timing, meron siyang sariling kapanahunan na dapat nating pagtiwalaan na mabuti ang Diyos, perfect yung kanyang timing. Yung timing natin laging palpak 'no, kaya mas mabuti magtiwala na lang tayo sa timing ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos at hindi sa kaparaanan natin. So, 'pag nananalangin tayo to sobrang tagal ng sagot ng Panginoon, huwag kang mag-alala kasi ang Diyos 'pag nag-isip eternal, tayo temporal lang, tayo maiksi yung pasensya, tayo maikli lang yung mga plano natin at short term, yung Lord long term. So ano ba naman kung magantay sila ng 25 years pero ang plano naman ng Diyos pang walang hanggan, no? So, yung 25 years, it doesn't matter actually. So, I hope na-encourage po kayo sa devotion natin, sa extra video na to, dive deeper, and sa devotion natin, kung hindi niyo pa po napapanood, pwede niyo pong panoorin right after this video. So, yun lamang po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.